Magandang gabi katambay! At welcome sa Creepy Tambayan. Ang paborito mong tagpuan tuwing tahimik ang kapaligiran, madilim ang mga sulok, at tila may mga matang nakamasid sa dilim. Dito, hindi lang basta kwento ang maririnig mo, mga kwentong kababalaghan, hiwaga, at kilabot ang hatid namin sa bawat gabi. Kung ikaw ay matapang, mahilig sa misteryo, at gustong tuklasin ang mga lihim ng gabi, i-like, i-share, at mag-subscribe ka na para mas dumami pa ang ating mga katambay sa dilim. Sa mga suki naming laging bumabalik, maraming salamat. Sa mga bago pa lang, maligayang pagdating, isara ang pinto, patayin ang ilaw. Dahil magsisimula na ang kwentong hindi mo malilimutan. Pamagat, ang matanda sa ilalim ng Balete Drive. Balete Drive, Quezon City. Isang kilalang daan na balot ng mga alamat, mga kwentong kababalaghan, at mahahabang punong balete na tila may sariling buhay. Gabing-gabi na, tumatakbo ang orasan sa 12:00 ng hating gabi. Malamig ang hangin at ang mga ilaw sa kahabaan ng Balete Drive ay pailaw patay, tila ba pagod na rin silang gumising ng mga multo. Si Miguel, isang 22 anyos na delivery rider, ay pauwi na matapos ang huling hatid. Wala na siyang ibang daan kundi ang Balete Drive, ang pinakaayaw niyang tahakin tuwing gabi. Pero dahil sa traffic sa ibang kalsada, napilitan siyang dumaan doon. Nakasalubong niya ang katahimikan. Wala ni isang sasakyan. Walang tao, tanging ang mahahabang anino ng mga punong balete ang nagsasayaw sa malamlam na ilaw ng kanyang motor. Habang papalapit sa gitna ng daan, bigla siyang kinilabutan. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng pinakamatandang puno ng balete, may matandang babaeng nakaupo. Puting-puti ang buhok, balot ng itim na saya ang katawan, at ang mukha. Halos hindi makita sa dilim. Pinatakbo ni Miguel ang motor. Ayaw niyang tumingin. Pero, narinig niya ang isang mahina ngunit nanginginig na boses. "Huwag mo akong iwan! Miguel!" Nanlaki ang mata niya. Paanong alam ng matanda ang kanyang pangalan? Huminto siya saglit, lumingon. Wala ng tao, napakuyom siya sa manibela. Imposible, bulong niya. Ngunit pagharap niya sa side mirror, nandoon ang matanda, nakaupo sa likuran niya. Matagal na kitang hinihintay. Isang sigaw ang bumulwak mula sa kanyang bibig. Wala nang pakialam si Miguel. Umandar siya, todo ang gas. Ramdam niya ang lamig sa likod niya. Ramdam niya ang bigat sa kanyang motor. Hindi siya makasigaw, parang may humihigop ng hangin mula sa kanyang lalamunan. Sa bawat sulok ng Balete Drive, nakikita niya ang refleksyon ng matanda sa mga salamin ng kotse, sa basang kalsada, sa mga bintana ng bahay. Hanggang sa bigla siyang tumilapon. Bumangga siya sa poste. Nagdilim ang paligid. Pagmulat niya, nasa hospital na siya. Gulat ang mga nurse. Sabi nila, wala siyang sugat, pero ang motor niya, wasak. "Bakit? Anong nangyari sa motor ko?" tanong niya. Sagot ng pulis, "Ayon sa mga saksi, bigla kang bumangga. Wala namang tao sa kalsada, pero nakita raw nila, may matandang babae raw na humawak sa'yo bago ka bumangga." Simula noon, hindi na muling bumalik sa normal si Miguel. Hindi siya makatulog. Laging may naririnig na katok sa kanyang bintana kahit nasa second floor siya. Laging may lumalakad sa kisame. At sa bawat salamin sa kanyang bahay, nandoon ang matanda. Minsan, nakatulog siya sa sofa. Nagising siyang may malamig na kamay na humihimas sa kanyang batok. Paglingon niya, "Nandito lang ako, Miguel, hindi mo na ako matatakasan." Sabi-sabi ng mga matatanda. May isang matandang babae raw na nasagasaan sa Balete Drive, maraming taon na ang nakalipas. Ni hindi man lang natagpuan ang kanyang katawan. Hanggang ngayon, nagpapakita siya sa mga lalaking pauwi tuwing hating gabi. Hindi para takutin, kundi para isama. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan
May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.